Hey guys, welcome back to Team DTV, and we are back here again at the Philippine International Motor Show 2024 here at the World Trade Center, Pasay. First car to review namin today is this Isuzu D-Max 4x4. Matagal ko na tong gusto i-test drive, kaya lang medyo mahirap makakuha ng 4x4. So ayun, fortunately nandito si Isuzu nagpa-participate and the 4x4 version is available. So, i-test drive natin and tingnan natin kung anong performance niya and share ko sa inyo. Alright, let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng Isuzu D-Max 4x4 2024 and kasama natin dito si Ma'am Rose. Kaya lang mahihayin si Mama yung magpakita sa camera. Anong branch ka nga po ulit? Isuzu Alabang po. Isuzu Alabang. Okay, so ilalagay ko mamaya dyan yung number niya. So siya kasama natin para mag-test drive. Well, we all know yung Isuzu D-Max is not a totally new platform, di ba? So may mga upgrades silang ginawa. And tingnan natin kung how does the upgrades, yung mga dinagdag nila dito, affect the driving dynamics, yung creature comfort, helpful ba, nagme-make sense ba yung mga dinagdag nila, and yun ang mga gusto nating malaman. And then also for myself, I'm curious how to really what's the experience driving the 4x4, kasi ang na-review natin before yung mga 4x2 lang. Okay, let's go. Ito na yung bagong layout ng dashboard. Yes, tama? sir. Tama po. So this is a 10 inches po na monitor natin or entertainment system po natin. Naka-piano style, sir, yung ating sa may aircon po. Yes po. So, Black piano. Yes, ito, piano. Yes, piano okay, style piano siya. style ang tawag dyan. With dual zone of aircon po. So, pwede po natin i-adjust yung aircon nyo sa side nyo and aircon po dito sa side ko ng passenger po. Okay. Okay po. Okay. Well, initial impression, medyo nire-recall ko yung experience dun sa 4x2 na tinest drive natin. Masarap ang feeling nitong bagong dashboard, definitely. Feeling mo nag-upgrade talaga yung Isuzu. Kasi yan ang nakikita mo, di ba? Halos one-third ng vision mo nandiyan sa dashboard eh. Yes. The rest sa road. So, being the driver, ramdam mo yung upgrade. So, feeling premium, you don't feel na luma yung sasakyan mo. So, kahit pa paano na-upgrade, di ba? Black interior, ano natin. Ayun pa pala, favorite ko, yes. Naka-black headliner. Ayan. Maganda naman yung upgrade na ginawa. Okay, tumutunog. Okay po, so yung may tumutunog tayo dito, sir. So part yun ng ating safety features po na nasa-sense niya dito sa may unahan natin pag meron pa nga padating or may malapit sa unit natin. Kasama so, yan, bago yan sa Isuzu D-Max natin. So we call it the Advanced Driver Assist System po ng ating sa unit natin, which is this black box po. Ito po yung purpose na sensor natin. That's the ADAS po. Yan po. Yun yung mga compose ng ating mga safety features sa mga forward collision. Yung nag-automatic brake po ang unit natin. May automatic braking. Yes, apo. Okay, wait lang, clarify ko lang. So, yan yung buong package, hindi lang basta 360. Yes, that 360 kasi, sir, is nito lang din inilabas para sa mga units natin. That's the additional safety features po para dun sa ating unit po. Pero yung mga ADAS natin, this is came from po doon sa ating dati nating unit, nag-add tayo ng mga 360. Okay. So yung ADAS is not really new. New sa doon sa mga Isuzu D-Max, sir. Pero kung i-compare mo siya, kung tatanungin mo, sir, na sabay ba siya si 360 tsaka ADAS, hindi po sila sabay nilalabas. Hinabol na lang yung 360. Yes po, po. Okay. So nagmamaneuver tayo dito, nag-U-turn. Hindi mahirap yung maneuver. I know this is a truck. Alam nating mahaba to. Pero hindi cumbersome to maneuver.
I think dahil maganda ang sitting position ko, hindi ko nagkataon siguro kahit ko yung previous driver. Very confident, very commanding yung position ko dito. Relax lang, one hand. Tapos yeah, the same sa experience ko sa 4x2. Maganda ang view sa unahan, left and right, and then maganda yung size ng side mirror. So hindi mahirap tumingin all around yung 360 view ko. Okay? Tapos dagdagan mo pa nung 360 camera. If you want po, you can check it here. Ayan. Yan, ito yung view ng mga 360 natin. Okay. So we have the front, Malinaw the din side, and the back po. Both side, front, both side, and back. Yung pinaka-highlighted ng 360 natin. Tapos ano pa ibang options while nandiyan ka sa screen na yun? For the screen, sir, ito lang din, sir. Para i-view niya kung ano yung nakikita ng mga both sides po. Ito, very helpful to sa off-roading. Kung magra-right turn ka, mga sharp curves, tapos may mga bato na kung gusto mong iwasan, diyan ka titingin. Yes. Kasi ako, pagka sinasabihan ko pa yung wife ko, silipin mo nga, baka masagi, baka Yes. tumama. Pero because of the 360, sir, oo. ayun sir, meron tayong camera natin, meron tayong tinatawag na wireless charger which is additional din po sa ating Isuzu D-Max. So ito, as you can see po, naka-red button pa siya which is hindi, kumbaga naka-off. Naka-off? Yes. Okay. Wala pa pong any device na nakalagay Okay. sa unit natin. And kapag naman nilagay nyo po dyan, naka-green naman po yan which is, So automatic? yes po, naka-automatic. Magbibigay lang po siya ng seconds po. Nagbi-blink siya, sir, meaning hindi na meron po kasing case. Okay lang ba, sir? Remove yung case. Okay. Dahil So, sa case. Pero okay na, I think nag-work naman. Yes, sir. Na-test namin yan sa sa, what do you call that? Sa MUX. Okay. Yes, same meron lang pong naman sila. ang UX natin. Sige, wait lang ha. Since nakabuelo tayo, medyo ihataw natin ang konti. Yes, sir. Naka-seatbelt ka naman, di ba? Yes, sir. Okay, ready. Go. May lang siya, no? May konting turbo lag which is expected, which is normal. Pero pag kick in, biglang ganun. Galing. Ano pa rin talaga ang Isuzu, no? Kaya kahit pa, let's be honest, yung Isuzu D-Max talaga parang medyo naiwanan in terms of upgrade ng mga technologies, di ba? Yes, Pero sir. still people are buying it. Kasi Yes, of course. because yung pagiging sturdy niya, reliable niya, durable, na kahit pang baragan ng, to use the term. Yun nga, Kahit sir. anong gawin mo, may matibay siya. Parang next to Hilux eh. Ang most nga, sir, talaga nung clients, minsan nakakausap po din po namin, medyo nada-downgrade ang D-Max natin from before. Yun na nga ang inaano rin po natin dito kay Isuzu D-Max, na lahat ng design natin or mga latest version natin is naka-modern na siya o nakikisabay na sa mga ibang pickup style natin. Bilisan natin ng konti Malakas. Ano nga ba to? 3.0? 3.0 po. Malakas. With the power of 190. So, nakaano pala tayo ngayon? Anong drive mode natin? Hindi ko na-check. Anong drive? Normal. Naka-normal tayo? Yes, o wala naman tong eco o ganun? Wala po, wala po. Okay, so normal lang talaga siya. So wala siyang normal, eco, sport, wala ganun? Wala po. Okay. In terms of yung road feel, well, expected natin this is a truck, di ba? Pero tatlo kami, okay lang din naman. Hindi ko lang na-verify. Wala naman tong TPMS, no? Ang tire pressure monitoring, wala siya. Wala naman So, po hindi siya. natin malaman kung anong tire pressure. Pero right now, kung ano man yung tire pressure settings niya ngayon, mukhang okay. Ayan, rumble strip, normal. Hindi ko masyadong masabi yung difference niya doon sa Everest. So, hindi siya ganoon ka katagtag. But then, ito ang yung mga topic about yung comfort ng truck. Laging controversial yan lagi sa mga fanatics, sa mga enthusiasts. Pinagdalaban nila yung mga kanya-kanya nilang brand, Ako, laging kasi yung truck talaga, expect mo talaga matagtag yan kasi for kargahan yan diba? So ngayon kapag hinahanap mo yung comfort, yung manufacturer hanapin niya yung balance na medyo comfortable lang siya sa passenger, pero at the same time dapat priority pa rin yung pagkarga ng cargo kasi kung hindi mo priority yung cargo,
huwag ka na mag-pick up, mag-SUV ka na lang. Mas comfortable yun. Yes, Diba? yun nga po ang inaano natin sa pick up na hindi Oo. talaga siya more in passenger but most likely kay cargo talaga siya rin Okay, nag-release. Yes. Sige, ano pang bagong features dito? Bukod dun sa additional natin na features for our Isuzu D-Max, the 360 nga po, yung kanina nabanggit natin, the wireless charger, and also naka-wireless na rin tayo ng Apple CarPlay tsaka Android Auto. Oh, okay. Yeah. Naka-Apple CarPlay na and Yes, and wireless Android siya. Auto. Which Wireless. is, before kasi sir, may wire siya. Ginawa lang din siyang wireless. Pero, meron na talaga yung mga Isuzu D-Max natin ng Android Auto tsaka Apple CarPlay kahit po before. Ginawa lang wireless. Yes, ginawa lang po. Which is perfect match din na naka-wireless charger ka na. So, wala ka na talagang cable. Yes, Diba? safety ng driver ang naging purpose po ng Isuzu. Yes. Then, bukod pa doon, meron po tayong digital video recorder na, ayun nga po, mag-on siya once na naka-accessories on na yung unit natin. So, by record yan, sir, is 11 hours ang kino-cover ng isang digital video recorder namin. Mga Every ilang- 2 minutes, 2 minutes lagi. Every 2 minutes? Yes. Anong maximum na size ng SD card ang kaya niya? Nasa 64 GB kasi yung standard or stock ng mismong unit natin. So, pag nangyari po na ang 11 hours natin, sir, is na-consume, yun po is mag-automatic po ng loop po. So, mabubura. I-delete niya yung Yes. oldest. Pero if ever naman na meron kayong gustong i-save or i-lock na video, pwede nyo po yung i-lock dito sa unit natin. Wala siyang auto-detect ng mga emergency? Wala, sir. Okay. Nung kaming ganun po, sir, para sa Isuzu D-Max. Okay. Ilalock mo lang talaga, sir, yung important video na kailangan nyo. Aside from that, ano pa? Which is previous naman po na meron din ng Isuzu D-Max to, the standard po natin, yung mga EBS or mga anti-lock braking system natin, mga hill descent control, lalo ang pang-pick up, mga pang-akyatan to. Differential lock. Differential lock natin, sir, yes. Yun. Meron to? Meron, sir. Yun. Binalik yung differential lock natin. Yun yung hinahanap ng karamihan. So, Pero isa lang sa likod. meron, yes po. Then, meron naman din tayo, sir, dito na features po or pipindutin mismo para doon sa differential Andito? lock. Yes, Ayan. po. Okay. And just to give you an idea lang din po, ang ating terrain command control is andito na rin po sa side na to. And kung masyadong Too nakikita, high. 2 high yan, no? Yes. And then 4 high, and then 4 low. Ito yung pagka-extreme na mag-off-road ka na talaga. Pero normal city driving, 2 high ka lang lagi. Kasi masisira mo transmission kapag naka 4 high ka tsaka naka 4L ka na hindi mo naman kailangan. Kasi maglalaban yung traction ng tire tsaka yung transmission. Kasi pag naka 4 high ka tsaka 4 low ka, lahat ng apat na yan kailangan synchronize. Yes, tama, So sir. wala nang room for slip. So masisira ang transmission. This is the top of the line. Yes, sir. Magkano ulit to? This is the unit price is 1,945,000 po. 1.945. For the 4x4. Okay. 1945. Sakto lang. Sakto lang, sir. Isuzu eh. Yes. Kilala tayo, sir, sa patibay na engine. Maximum payload capacity. 1 ton talaga, sir. 1 ton kayang-kaya? Yes, 1 ton, sir, sa Okay. likod. Yun ang pinaglalaban din ng natin, D-Max din. Nice. Yung kaya niyang ikarga. Yung balik lang tayo sa ground clearance, not necessarily yung exact measurement, but compared sa ibang variant ng D-Max, pare-pareho lang o mas mataas to? Pare-parehas lang, sir. Kasi when it comes din naman sa Max din natin, same size lang din naman okay. siya. Then, if ever, sir, yung wading depth, which is yung kanina Yun, yung din, wading depth. that's yes. 800 mm. Oo, 800 millimeters din. Okay. So, guys, pabalik na tayo dito. Yeah, of course, nakaano pa rin to, just like the Hilux, Montero, and I think Terra, naka-hydraulic pa rin naman siya. Well, yeah, mas mabigat ng konti ikumpara mo sa Ranger, but in terms naman of maintenance, mas mura magpalit ng hydraulic na power steering kumpara sa E-Pass. Okay? Dun, sir, Saan yung napasok natin? entrance Natin sa kabila. Apo. So, yeah, naalala ko yung pag-drive ko ng 4x2. Hindi mahirap. Nako-compare ko lang kasi dun sa yung recent na test drive natin na V7 tsaka V9. Yun naman kasi talaga malalaking truck yun eh. Full size yun. Medyo talagang kailangan kong mag-adjust and be very careful. Ito parang nakaupo ako sa natural habitat ko eh.
Parang kung anong nakasanayan ko sa Everest, pag upo ko dito, yun at yun lang. Hindi ako masyadong nag-adjust, hindi ako nahirapan. Comfortable, So, sir. comfortable, tsaka yung pagkakaposition. Widen ng ano niya. So, sakto lang. And then, maganda rin yung elbow room, headroom. Then also yung sa may sides dyan, sir, as you can see, may ibang design. Yeah. Dito, sir, oh. Maganda. Ayun. In-upgrade na rin talaga. So, Yes. soft touch material. Although plastic, pero hindi siya very plasticky. Sir. If I can use that word. Braso natin dito sa pag-maneuver nitong hydraulic power steering. Yeah. Uy, okay naman ang suspension, no? Lumalaro. Medyo mabigat lang din talaga. Medyo nasanay na kasi tayo sa IPAS. But anyway, guys, for more information, kung interesado kayo, please contact Rose Briones. Ano po ma'am ang number nyo? 0917-713-0618 from Isuzu Alabang po. Ayun, na-pick up nyo yun ha, Isuzu Alabang. Yes. Si Ma'am Rose. Doktor, ano lang sir, sa Alabang, Rose lang, nag-iisang Rose lang yun. Nag-iisang Rose, nag-iisang magandang Rose. Ay! Mahihayin si Ma'am ayaw magpakita, pero kanina siya ang nang nagpaalam kami sa Isuzu, sabi, sir, kung magbablog kayo, yung pinakamaganda namin at pinakamagaling. Yun na si Ma'am Rose. Ayan. So, kung curious kayo, bisitahin niyo siya doon sa Isuzu Alabang. Yes. At bumili na rin kayo ng D-Max. Tama, sir. Thank you Thank you, Ma'am Rose. Yes po, welcome Thank you. po. For 2024, equipped ito ng remote start. So, ide-demo sa atin ni Ma'am Rose. Remote engine start. Remote engine start ito. Okay po. So ito po, first one is ilalak muna natin yung unit, which is the usual na nakalak yung unit nakapark po. Okay. Sir. So habang nakalak yung unit natin, dito sa part na to or itong button na to, i-click po, i-hold po natin to para mag-engine start po yung unit natin. So just to give you a quick, ito po yun. Sumunod kasi sir. Yan, numandar na. Yes. Ayun, numandar na. Yan, numandar na. Ano sir, yung engine start kasi natin is to warm up lang yung unit natin or Okay. yung sa loob natin. Pero once na inunlock mo yan sir, mamamatay po Mamamatay yung... siya. Yes. So, then back to the usual na natin, mag-open tayo. So pagsakay mo, nakapatay na siya. Yes, mamamatay. Parang yan na lang sir, kung naka-open yung aircon mo, lalamig siya. Okay, so Ganon. hindi mo, iiwanan mong nakabukas yung AC. Yes, kung gusto mo sir. Kung gusto mo gano'n. Para pag remote start mo, automatic under na yung lalamig AC. yung kahit paano po. Okay. Then, Okay. warm up yung engine natin. Yes. Okay, thank you. Thank you po. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.